Kasi parang gusto ko mag-return talaga to the grind, but hindi ko alam ba hindi ako maka-return. Yung parang hanggang ngayon hindi ako balik sa kung sino ako before. Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Para sa mga kapwa ko na mommies, siguro ang ilan sa inyo ay nakaranas ng kakaibang hirap ng loob pagkatapos ninyong mga anak. Baka ang iba nag-aalala kung bakit sa halip na saya sa anak, ang maramdaman, bakit lungkot at kaba na hindi maintindihan ang naranasan. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano ang postpartum anxiety kasama ang isang first-time mommy, ang aktres na si Chris Bernal. Hi Chris! Welcome to Share Ko Lang! Hi! Hello! Hello, first-time mom! Yes! Pareho tayong first-time mom. So, dalawang first-time mommies ang nasa show na ito. Dapat tayo kwentuhan talaga. So, paki-share naman sa amin, ano yung karanasan bilang first-time mom kay Hailey Luca? Tama ba? Yes, Hailey Luca. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap. Parang the pregnancy was easy. Hindi ako sakitin and then safe delivery naman ako. Everything was smooth naman. But then, hindi ko na-expect na ganito pala kahirap yung 4th trimester. And that, I wasn't prepared. Parang akala ko madali. Pag nandiyan na si baby, happy na. But then, there's so much to consider and there's so much to learn. Ang habang proseso pa pala nung kailangan kong matutunan. So, nahirapan talaga ako. As in, talagang I'll be honest that up to this day na 8 months na ako, naiingit ako sa ibang mga mommies na bakit sila nakakabalik na sa work, bakit sila payat na, bakit sila parang normal na yung life nila. Pero ako, 8 months na ako, ganito pa din yung feeling ko, nahihirapan pa din ako, nalulungkot pa din ako, minsan umiiyak pa din ako, yung gano'n, yung hindi ko talaga ma-figure out kung ano nangyayari sa buhay ko. Can you share with us a little bit, Chris, yung life mo before? Kasi sabi mga buhay artista, and I'm sure hindi easy yon, hindi chill, di ba? Parang long hours. How was your life pre-baby and how was your life post-baby? Pre-baby naman, syempre, ako workaholic ako, di ba? I have my businesses and then may restaurant kami, ganyan. May cosmetics ako, ganyan. Tapos very active ako sa social media, very active ako sa vlogging. Tapos, yun nga, all of a sudden, tumigil nga lahat. Tapos, as much as I want to return, naiiyak tuloy ako. Kasi parang gusto ko mag-return talaga to the grind, but hindi ko alam ba hindi ako maka-return. Yung parang, hanggang ngayon, hindi ako balik sa kung sino ako before. Hindi naman sa minamadali ko Hindi ako nagmamadali. Parang, noong mga first months, nagmamadali ako na, gusto ko na mag-workout, gusto ko na magpaganda, gusto ko na sexy ulit para makabalik na ako sa showbiz, ganyan. Pero hindi, nung pagtagal, parang gusto ko mag-focus kay baby, very hands-on ako, na hindi ko siya maiiwan talaga. Even magkaroon ako ng yaya, hindi ko siya maiiwan. I guess yun din yung naging problem sa akin na wala akong mapagkatiwalaan na tao to take care of my. That's why I do it alone. I do everything alone. Paligo, paaraw, I do it talaga lahat. Kasi I couldn't trust anyone. I guess doon ako nahirapan na up to this day. Ngayon, alam mo, sinara ko yung samgyupsal ko kasi hindi ko na kaya i-handle. Mga ganung bagay. Ngayon, may mga trabaho ako na hindi pa ako tumatanggap ng serye kasi hindi ko kaya dahil breastfeeding. Tapos ako sa breastfeeding. Pero may mga trabaho ako na kahit online lang, work from home, hindi ko magawa. Kahit may free time akong nakukuha, sa dami ng kailangan ko pang gawin, nang inaasikaso ko tungkol kay baby, kasi nga puro baby, kahit pagtulog sa baby, wala akong nagagawa. So, aaminin ko, kahit yung mga online work ko na paid ako, ang dami kong mga parang pending, ang dami kong ika-cancel ko na, sasabihin ko na sa client, sorry, hindi ko po talaga siya magawa. Alam mo yun, bakit? Wala akong magawa kundi puro kay baby. Ano ba yun, naiyak ako? Kasi siguro nakaka-frustrate pa doon, di ba? Kasi sabi mo nga, technically, may help ka na, di ba? And you have your husband as well, and hopefully you have family members and friends that help out. Pero sabi mo nga, a part of it, ikaw ang hindi makakalas. Di ba? Hindi mo kaya i-entrust yung anak mo sa iba. And then, you know what's weird though? Kasi up to this day, every time I wake up at around mga 6 to 7, kahit sleep deprived ako, kahit wala akong tulog, hindi ko alam bakit ganung oras ako nagigising. Tapos between those time, parang umiiyak ako. Kasi it's another day. Tapos, ang dami ko na naman kailangan gawin, pero hindi ko na naman magagawa. And then, mamimiss ko yung mga ginagawa ko. And then, sasabihin ko, mag-vlog ako today. Ayusin ko na yung schedule ko. Pero hindi ko nagagawa. Parang,
nafa-frustrate ako. Though, at the back of my mind, ang dami kasi nagsasabi sa akin, Doc, na parang, enjoy mo yan kasi mabilis lang ang panahon, mabilis lumaki si baby, enjoy mo yan, swerte ka nga kasi nasa bahay ka lang, nakakasama mo yung baby mo, hindi mo kailangan mag-work. So, at the back of my mind, iniisip ko din na, okay, kalma Chris, huwag ka muna bumalik sa mga trabaho mo, eto muna yung si baby mo ng priority mo kasi lagi nga sinasabi ng mga, okay lang yan, take things slowly, ganyan. Yeah, pero I mean, well-meaning advice, and then yun na nga, nasabi rin sa akin yan, parang, nako, it'll go by na flash kasi nung ako, ang struggle ko was the first few weeks kasi breastfeeding was so hard for me. As in, honestly, parang nagalit ako, di ba? Nagalit ako sa motherhood. Parang hindi niya sinabi sa akin. Wala sa libro. Wala kahirap ang breastfeeding. Alam ko yung labor pains, ready ako doon. Di ba? Yung mga sinasabi lang hindi ako matutulog, ready ako doon. Pero yun na nga, sabi ko, ang sakit-sakit pala. Oh my God, ang sakit-sakit. So, nahirapan ako doon. And then the thing is, sabi nila, enjoyin mo, yan na, di ba? Parang ang bilis lang yan. Well-meaning, pero hindi ba in a way, Chris, nakaka-pressure yung gano'n? Baka kaya hindi mo siya ma-let go? Kasi parang, teka, kailangan nandito ako for every milestone. Kasi ang bilis ng milestones. I can sense, Chris, na nahihirapan ka talagang mag-let go. Either nag-let go sa gig, mag-let go kasi ang pagiging artista mahirap. Yun lang yung source of income ko. Parang ayoko naman na wala na talaga akong ginagawa. I know naman my husband can provide, pero hindi rin kasi ako yung tipo ng tao na very dependent lang. Alam mo yun, sanay talaga ako na may sarili akong ganito, may sarili akong trabaho, may sarili akong business, sanay akong ganun. Wala nga lahat. Do you think you can allow yourself now? Sige, genuine pause. Kasi hindi ko muna iisipin. When the time comes, talagang kakaririn ko yan. Pag medyo naka-ease up ka na sa pag-aalala sa baby mo. So, may fear ako na parang kapag naka-ease up na ako or pagtagal, baka hindi na ako balikan. Alam mo yung baka hindi na nila ako. Kasi syempre ngayon, ang bilis-bilis na lang, di ba, maganap ng bagong mga artista, ganun. Ang bilis mawala, ganun. So, yun yung fear ko. Parang gusto ko pa talaga mag-work, yung ganun. So, parang iipit talaga ako na, saan ba ako? Siyempre, gusto ko dito, nakafocus kay baby, pero gusto ko rin nagagawa to. Pero ba't hindi ko magawa both? But, Chris, it has been 8 months, di ba? So, I'm curious, sabi mo nga, umiiyak ka pa rin araw-araw? Pa din ako araw-araw, namimiss ko talaga yung dating ako. Pero hindi naman, not because na I'm sharing this or parang I'm sharing the struggle. It doesn't mean na I'm ungrateful or parang I regret this or what. It's just that feel ko it's okay to acknowledge din yung hirap ng motherhood na it's not all rainbows and butterflies. It's not colorful. Ganyan. Talagang may difficulties pa din. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga post ko na parang I feel you're not alone. Hindi porket artista ako, ang saya-saya ng buhay ko, relax ako. Mother, hindi. Talagang kung nahihirapan kayo, nahihirapan din ako. Normal lang din. Kaya yun, sinasabi ko nga, talagang 8 months na ako. Sabi ko, kailan kaya ito diba sabi nila, it will get better. So parang hinihintay ko, kailan it will get better. And the fact that you tell me 8 months in and you're still crying every day, hindi madali yun That is not something small. Yeah, kaya nga sabi ko, ano ba to? Ano ba itong nararamdaman ko? Kasi before naman, nung sinabi ng mga postpartum anxiety ako or depression, parang it was only by my pedia. Parang you're experiencing this, ganyan. Kailangan mo maghanap ng outlet, you have to give time to yourself, kailangan mong humiwalay sa baby mo, lumabas ka ng bahay, ganyan. So, kumbaga ganun lang yung nasabi sa akin ng pedya ko. That's why sabi ko, siguro nga I'm experiencing talaga postpartum anxiety and depression. Actually, whether may diagnosis or not, actually sa totoo lang, itong parang misconception sa postpartum depression, postpartum anxiety is actually way more common than we think. To the point na actually, parang hindi siya talaga pathology or disorder. Kasi it's actually, sabi mo nga, 4th trimester and about 20% of mothers will experience this, and then some longer than others. Yours is already, di ba, going, medyo kailangan na talaga ng support. At kasi at 8 months, baka nawalan ka na ng luha, baka na-dehydrate ka na, Chris. So actually, parang
part of what makes us, di ba, what exacerbates, di ba, yung postpartum natin is yung idea na bakit ako ganito, hindi naman ito yung sinign up ko, di ba, parang hindi naman ito yung sinasabi nilang experience ng motherhood. And then, I'll be honest ha, Doc, na parang, alam mo yung non-stop na yung paghahanap ko ng yaya, na kasi hindi ko na mabilang sa daliri ko kung nakailang yaya na ako, pero feel ko kasi sobrang perfectionist ko, Doc, na parang onting mali lang sa yaya, ayoko na. Ako na lang gagawa. So, yeah, you mentioned it, di ba? Perfectionism. And the thing is, parang, oh my God, if we try to achieve perfectionism, especially in parenting, di ba? Parang, ginaguarantee mo na talaga na you will feel like a failure. Yeah. So, I'm sure you've tried to find a balance. Yung pagka-OC mo, yung pagka-perfectionism mo. Kasi ang absolute perfectionist, walang nagagawa actually. Yun walang nga, na-achieve. Doktora, kaya wala talaga akong magawa, ma-achieve kahit tulog si baby o kaya in a day, wala akong magawa. It's because sobrang perfectionist ko. Yeah. Meron kaming konsepto, and easier said than done, ha? I mean, it's all sort of aspiration, syempre. Pero meron kaming tinatawag kasi sa psychology na good enough parenting. That's all we really need to aspire is to be good enough. Kasi hindi yung parang kunyari, iba yung pagka-wipe, 'di ba? Once nagkamali ng wipe, 'di ba? Hindi masyadong pulido yung pagka-wipe ng diaper once. That doesn't ruin your child's life. So medyo yun yung grounding natin. Hindi masisira ang future ni Hailey. Yun nga. Dahil medyo napamadali, no? Ang pag-change ng diaper. At the same time, sustainable ba? That you keep this perfectionism. Hindi kasi even yung asawa ko, pinagsasabihan na ako na, ano ka naman, kumalma ka naman. May feeling din ako, doktora, minsan kapag kumuha ako ng yari, tapos naging close yung baby ko, parang minsan nagsiselos ako na ano, ano ba yun? Na naging clingy dun sa yaya. Tapos pag sa akin naman naging clingy, minsan naman ano na ako na, sana sumama ka na sa iba. Sana kaya mo sumama. Ang gulo talaga, doktora. At yun, gusto kong attach siya sa akin. At the same time, gusto ko rin siya maging attached sa yaya. Pero pag na sobrang attached naman sa yaya, nagsiselos ako. So kukunin ko ulit. Gusto ko ulit sa akin. Hanggang sa, hindi ko na talaga alam. Gulo. So, marami ka talagang iniisip. Marami kang inaalala. So, I'm curious, and if you can, humor me a little bit, Chris. Parang if, tomorrow you wake up and lahat ng kaba mo, lahat ng anxiety mo, diba? Let's say yung perfectionism mo, kaya mong tanggalin, right? And what is your dream day with yourself and the baby? Kung kontrolado mo sarili mo, diba? Kontrolado mo yung fears mo, yung anxiety mo. Siguro dream day ko for me, a day siguro na nakahiwalay muna ako sa baby ko. Yung kaya kong humiwalay. Na hindi ko iisipin, wala akong iisipin. Yun yung dream day for me. Pero ayoko kasi ma-misinterpret. Kaya hindi ko rin sinishare to sa social media. Kasi ayoko ma-misinterpret ng mga tao na parang, parang hindi ka happy, parang pinagsisisihan mo, parang ayaw mo magka-baby. Hindi ganun ang ibig sabihin. At siguro, sobrang attached lang ako. Sobrang kay baby. Hands-on ako na hindi na ako makalabas. Kaya ang for me is makalabas ako na nagawa ko to, nakapag-vlog ako, nakapag-shoot ako, nakapag-taping ako, nakabalik ako sa business ko nang hindi ko masyadong iniisip si baby or kaya kong humiwalay. Kasi ngayon talagang hindi ko kayang humiwalay. This is our chance to normalize for people kasi hindi lang ikaw yung ina na may yearning, no? For separateness and then may guilt instantly, no? Parang teka, bad mom ba ako kasi gusto ko ng time away. And at the same time, parang it's a very reasonable need actually, 'di ba? Kasi hindi lang tayo ina, 'di ba? Parang we have to have a balanced life. Kailangan masaya kang ina para ikaw ay maging mabuting ina. Kailangan fulfilled ka para may energy, may sigla ka para sa baby mo, 'di ba? And actually you have a daughter, no? And as she grows up, gusto mo maimodelo sa kanya, 'di ba? What a woman can do, 'di ba? What a mother can do. So actually importante talaga 'yon. Kaya as much as siguro may mag-comment ng ganyan, alam natin hindi nila naiintindihan eh. Kailangan ng mother ng time away, hindi naman extended, 'di ba? We do need our breaks. What were the things you were interested in before you had a baby?
Ate, ang hilig ko manonood ng mga TikTok videos, tapos gagayahin ko, nakababad ako sa TikTok. Ngayon, pag sabi ko gusto ko bumalik ng vlogging kasi naging stable kasi yung YouTube ko parang kumikita ako. Tapos ngayon, parang feel ko trabaho siya. Parang, kailangan ko ba mag-vlog? Parang nakakapagod naman. Pag gano'n na yung feeling ko, hindi katulad before na na-enjoy ko talaga sa mga tao, ganyan. I wonder if, kasi it's very important, meron kami tinatawag na behavior activation, lalo na for depression, no? And depression meaning, kasi ang depression hindi na naman yung pagiging malungkot or yung umiiyak. Ang depression is yung nawawala na tayo ng gana. Yun ang mas actually central dun Wala na akong gana, wala na akong interest dyan. And yet the thing is, the more you don't do it, di ba? Parang, may limits ka. Hindi ka pwedeng go na walang tulog, di ba? Parang hindi ka pwedeng puro baby lang, even if that's what you actually wanna do. Di ba? At a certain point, you need this, di ba? You need these breaks. Kahit 5 minutes, 10 minutes, no? Para at least ma-re-energize ka. And then you go back. And then, at least yung mga worries mo, pwede mo pa isang tabi na parang, what's gonna help assure you na, I can go back to these other interests. So I guess I need someone na I can entrust my baby, na alam kong aalagaan yung baby ko na katulad ng pag-aalaga ko, or yung hindi ako mag-worry na pwedeng mangyari sa kanya to, pwedeng ganyan. So, ang naririnig ko sa story mo, sa share mo, Chris, is ang laki ng importance ng support. Sabi mo nga parang, di ba, it's night and day pag kasama mo yung husband mo, pag nandyan siya, di ba, parang hindi masyadong hopeless ba? Hindi masyadong bleak yung, di ba, yung feeling pag may kasama ka. And then pag na-feel mo na, wow, meron akong kasangga, di ba? I can rely on other people. Kaya kailangan talaga, I guess yun yung kulang ako, doktora, yung support system. Na, alam mo yung kahit gusto ko, syempre ang dami, hindi lang yung sinashare ko, yung may ka-share ako ng experience pero yung gusto ko matutunan sa ibang moms kung paano yung ganito, paano yung mga, kunyari sa breastfeeding, di ba, ang dami mong kailangang isipin yung pag-store ng milk, ilang oras lang pag pinainit mo, yung mga ganon, di ba? So, parang gusto ko lang din yung may natututunan ako sa iba. Kaya na mommy. Kaya nung nalaman ko ang first time, ma'am, kaya natuwa ako Sabi ko, may kausap ako. So, what I wish for you na you can find a group of mommies that can ground you. Hindi kasi, uy, kalma. You can do this. And if you can't, nandito kami. Diba? Parang you can sort of, you can see, their practices. We can get inspired by them. And then actually, pwede rin nila ma-validate para sa'yo. Diba? Parang, uy, actually, ang galing ng ginagawa mo. Honestly, you've been a source of help for me. And it's funny kasi psychologist ako and technically I have some training in this, pero iba talaga yung pag na-experience mo na. No, there's no training, there's no book that will make us perfect. Hindi talaga. Oo, na-realize ko rin when I became a mom, parang nag-iba rin yung tingin ko sa mga nanay. Na shocks, I could have been more understanding to them, or sana mas naintindihan ko yung nanay ko, yung ganon. Meron ka bang maipapayo sa ibang mommies na dumadaan din sa ganitong struggle na parang, yun na nga, parang that's going through anxiety, that's maybe going through some crisis, no? As new moms? Siguro masasabi ko lang, yun nga, sinabi ko kanina, take things slowly. Be gentle to yourself, huwag kang magmadali, take time to heal, take time to grow, take time to learn, at saka yun nga, okay lang magkamali, hindi naman ikasasama agad ni baby yung onting mali kasi natututunan mo pa rin naman yan, learning parent ka pa rin naman. So, yun, avoid lang din yung perfectionism kasi nga, kailangan tanggapin mo rin talaga yung mistakes mo. So, diba, yun na nga, parang there's a lot of joy. There's a lot of joy in the process, di ba? And actually, ang wish ko is that you allow yourself to just fully enjoy it without guilt, na hindi ka na-distract do sa mga other expectations that you have for yourself. Just say, there will be a next time for that, and for now, di ba? Parang, actually, in a way, precious din yan, Chris, kasi hindi lahat na-enjoy. And so the fact that you are, I say, oh my God, stay in that moment. Don't rush it.
don't try to get yourself out of it. Rush yourself out of it. Pag may opportunity and you feel you can, di ba? Pag sabi mo nga, okay, hingang malalim, let go, back away, don't look. Para hindi ka mag-micromanage, di ba? And if you do that often enough, then, parang masasanay ka rin. And for now, sa akin, ang pinaka-important dyan is that you're enjoying it. Even if you cry in the morning, you enjoy the rest of the day. Yes, tama. Thank you, Doktora. Nako, thank you so much, Chris. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang@gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in.